Ato kami ni Sir McCoy. Papasok na naman kami sa pag-aaral ng banal na kasulatan. At napakaganda ang aming tatalakayin ngayon sapagkat dito lamang namin kukunin sa banal na kasulatan. Ang isa ditong tutumbukin namin ay yung tinatawag na close of probation o pagsasara ng awa ng Panginoon. At makibahagi kayo sa amin para huwag kayong magkamali ng hinala. Ang pinag-aaralan namin ay haka-haka lang o isip-isip lang namin, ngunit ang lahat hahanguin namin sa banal na kasulatan. At ito ngayon ang aming papasukan, yung sinalita ng Panginoon. Mula ito ngayon sa aklat ng Proverbio chapter 1 verses 27 to 30. Pakinggan nyo ang aral na ito at pag-isipan nating mabuti kung ano ang kanyang sinasabi. 27 to 30. Well, sir. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ang aking masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang pinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Ayun yung sinasabi, pag dumarating na sa paghihirap ng isang tao, kasakunaan man o ano mang masyadong mabigat na kanyang nararamdaman, tatawag na siya sa Panginoon, maghanap na sa Kanya, pero hindi nasasagot ang Panginoon sapagkat hindi man niya binigyang halaga ang mga salita ng Panginoon, kundi inuunan niyang pakinggan ang iba't ibang mga haka-haka o ibang sumunod. Kaya nga dito nagbibigay ng Panginoon ng isang babala mula sa aklat ni Jeremias chapter 17 verse 5. Marami kasing mga tao ang nakikinig na lamang sa kapwa-tao at nagtitiwala na sa tao, lalo na kung sa pangangailangan. Halimbawa, naghihirap na masyado ang tao, so tao din ang kanyang hinahanap. Kaya pakinggan natin ngayon yung sinasabi ng Panginoon diyan. Ganito ang sabi ng Panginoon: sumpain ang tao na tumitiwala sa tao, at ginagawang laman ang kanyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Ayun. Subukan mo nga, sir, magbigay ng paliwanag diyan. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Ito yung mga pan. Mismo Diyos ang nagsabi nito. Na susumpain siya, yung tao susumpain na nagtitiwala sa tao. Hindi niya na dapat ang pagtiwalaan niya ay ang Diyos. Ay, tama. Tulad na lang halimbawa, yung mga nangangailangan masyado, halimbawa, nasa gipit na kalagayan, sa financial man o sa kalusugan man, mas nagtitiwala sila sa tulong ng tao kung minsan una silang lumalapit sa mga tao kaysa sa Panginoon. Ganyan din ang nangyayari kung minsan sa mga tao na naghahanap ng kalinga ng Panginoon, na sa halip na sa tao sila, sa halip na sa Diyos sila lumapit, kung minsan mas nagtitiwala sila sa kaalaman ng isang tao na dapat na hindi sana mangyari. Ngunit, dahil sa pagkalin lang kung minsan, nangyayari yon. Mapagpatawad ang Panginoon at matulungin, kaya binibigyan niya tayo talaga ng sapat na pangunawa sa Kanya upang maunawaan sana natin. So maraming nagsasabi na
hindi raw nila maunawaan ang salita ng Panginoon. Ngunit ito, sabi niya, no, sa 1 John, chapter 5, verse 20. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So, wala palang dahilan, sir. Kasi sabi niya, nalalaman natin na ang anak ng Diyos ay naparito. Binigyan niya tayo ng pangunawa. Unawa. So, wala pala tayong rason Wala. na kung babasahin ng isang tao ang Biblia, hindi niya pwedeng sabihin, hindi ko maunawaan. Dahil binigyan na siya ng pangunawa ng Panginoon. Lamang talagang nakakatamaran na nilang basahin ang Biblia dahil may mga ibang o ginugusto nilang basahin o gawin, lalo na sa mga cellphone, kung minsan nagbibigay sa kanila ng mas malaking pagkakataon sa mga bagay na yon, sa mga sulat na yon, mga aral na iba, kahit na hindi na masumpungan sa Biblia. Kaya lalo silang nawawalan ng pangunawa sa Biblia. Ngunit, ang sabi ng Panginoon ay napakaganda. Sabi niya sa Zacarias chapter 1 verse 3. May sinabi dito ang Panginoon na gustong-gusto ko itong sinalita niyang ito. Sabi dito, kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Manumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng hukbo. Ang ganda, no? So, marami palang naligaw, sir. Marami palang umalis. Marami na palang nawalan ng tiwala sa Panginoon o nawalan na ng pag-ibig sa Panginoon. Pero nagbigay pa rin ng chance ang Panginoon, bumalik kayo. Ayan. Manumbalik sa... Ang ganda ng pag-ibig ng Panginoon. Manumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon. At ako'y manunumbalik sa inyo. So, pero dun sa unang basa natin kanina, yung unang verse, yung papunta nung sa topic natin, may hangganan yung tsansa. may May hangganan. hangganan yung tsansa. Yun nga kasi, kapag nawalan tayo o hindi natin tinanggap na yung pangunawa na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na natin maunawan yung kanyang panawagan, hindi na rin natin maramdaman yung kanyang pag-ibig, o yung mga taong humihiwalay na sa kanya talaga, kahit pinakikiusapan ng Panginoon na manumbalik, hindi na nanunumbalik. Kaya hinatulan na sila ng Panginoon. Pag dumarating na sa kanila yung paghihirap, yung kung ano pa mga pabigat, ano? Ang ganda nung sabi niya. Ulitin natin, sir, yung mga kawikaan. At isa-isayin natin yung kanyang sinalita. Chapter 1, verse 27-30. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasapunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumadating sa inyo, kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Okay. Ang ganda, no? Ano kaya yung mga hapis na sinasabi, sir? Yung takot. Yung hirap sa buhay, Ayan. yung mga problema, Ayan. Mga sakit. problema siguro sa financial, Financial, problema sa pamilya, relasyon, Ayan. ano pa ba? Mga yun, sa pagdating sa health, Ayan. yan. Lalo na. So, yan, pagka may mga ganyan problema, ang unang gagawin, uunahin nilang questionin ang Panginoon. Oo. Ba't nangyari sa kanila yun? Tapos, maghanap na ng ibang solusyon kasi ang pakiramdam nila, pinabayaan sila ng Panginoon. Pinabayaan sila ng Diyos. Hindi na sa Diyos pupunta. Ayan. Kasi ang isip nila, ba't ito pinahintulot ng Diyos?
Pero hindi nila alam, ang nakalimutan nila, yung utos ng Diyos na yung trust, yung magtiwala kahit na anong mangyari. Oo. Kasi nakalimutan din nilang isipin na sabi din sa Bible na hindi ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pagsubok o kaya mga ano, pinapahintulot lang yung mga yan. Ay, oo. Kasi ang gusto ng Panginoon maging maayos tayo eh. Mm. Pero parang yung sa Job, di ba? Oo. Ang si Satanas naman ang nagbigay kay Job noon. Pero pinahintulot lang ng Panginoon kasi may plano siya. Oo. May plano siya. Ang nakakahiya dito, samantalang sila ay napalayo sa Panginoon, pag dumarating na yung kanilang takot, kasakuna o anumang pangailangan, mananawagan sila sa Diyos. Pero ang sabi naman ng Panginoon, hindi ko na sila pakikinggan. Hindi na nila ako mahanap pa. So dito parang pumapasok dito yung pagseselos ng Panginoon na sinasabi niya na mapanibughuin. Maaaring ito dahil diyan sasagot, maaaring yung mga taong daratnan ng mga pagsubok, mga paghihirap sa buhay. Kaya hindi siya sasagot, hindi tawag sila sa akin ba siya sasagot dahil ito ay matagal na tinatawag ng Panginoon na manumbalik sa kanya. Oo. Na maniwala sa kanya, pero itong mga to baka ito ay wala na, hindi ayaw nang sagutin ng Panginoon sa kanyang imbitasyon, manumbalik sa kanya o kaya umiwas sa mga kasalanan. Oo. Kaya ito hindi na sasagot. Hindi na. Hindi na. Oo. Kaya nakakatakot yung babala ng Panginoon na yan. Ngunit, kahit sinasabi ng Panginoon yan, ang nakakaalam lamang dyan ay yung bumabasa sa Biblia. Pag ibang libro na ang binabasa ng isang tao, hindi na niya malalaman ang mga bagay na yan. Kahit kailan, hindi na niya malalaman. Ngayon, kanyang yayakapin yung mga ganong tao, yayakapin nila yung ibang doktrina. Yun na. Yun na ang Doon na sila pupuntahan maniniwala. nila. Doon na sila maniniwala sa ibang doktrina. Kaya sabi niya sa Jeremias chapter 17 verse 5 kanina, ito na yung nakakatakot na sinalita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Iyan, humihiwalay na nga sa Panginoon. Bibigay ng Diyos ang sumpa. Oo. So mismong Diyos na nagsasabi, isinusumpa na ng Panginoon yung isang tao na humihiwalay sa Kanya. Paano paghiwalay? Yung hindi na sumusunod sa Kanyang mga pabalita, sa Kanyang mga palatuntunan para sa tao, kundi sumusunod na sa kapwa-tao. Nagtitiwala sa kapwa-tao. Tulad na lang halimbawa sa nung nagra-rounds pa ako sa noon, may isang pasyente akong namit na ganyan na parang sinisisi niya ang Panginoon kung bakit nagkasakit. And then sabi niya, noong may sakit na siya na malalang sakit, tawag na daw siya ng tawag sa Panginoon, umaga, tanghali, gabi. Ngunit naramdaman niya na wala nang sagot ang Panginoon. Parang hindi na nararamdaman ng Panginoon ang kanyang panawagan o Hinaing. Pagtawag niya. So tama nga na wala nang halaga sa Panginoon ang kanyang pagtawag. Kasi nga sabi niya, 28, Proverbs nga sa 28 verse 9. Ito ang nangyari sa kanyang panawagan. Sabi dito, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Ay nako. Ayan. So, yun, yung hindi na nila nalaman yung kautusan, hindi na nila pinakikinggan, hindi na sumusunod, ang kanilang panalangin, karumal-dumal na sa Panginoon. So, ang aming pag-aaral ni Sir Makoy ay patuloy kami at nawa ay makibahagi kayo dito, kahit sa pakikinig lang, upang masubaybayan nyo yung aming pag-aaral na wala kaming binabanggit tungkol sa iba-ibang tao o kung sino man, wala kaming tinutuligsa dito, kundi
sa Biblia lamang kasi alam namin na kasalanan yung pagtuligsa sa sino man, kaya iniiwasan din namin yan. Kaya makinig kayo at makibahagi kayo. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Magandang oras sa ating lahat.